So hello mga kachilak. So ito, compare na natin yung dalawa nating e-bike. Ito yung aking Fido M1 Pro, yung unang labas. Ika nga, Gen 1. So ito naman ang ating Coswheel FTN. Ayan, model T24. So anong pagkakaiba ng dalawa? Siyempre unang-una, ito ay fat bike at folding. Samantalang ito namang ating Bumblebee edition na T24. Para sa akin to, ito ay parang mountain bike na naka fat tires. So iba lang yung itsura ng frame niya kasi yung kanyang design. So pareha sila naka rear motor, 500 watts. Si T24 500 watts. Yung battery nito nandito sa loob. Samantalang ito, yung battery nito nasa labas. Ito 48 volts, 12.8 amperes. Samantalang ito, ang battery nito is 48 volts, 20 amperes. So para sa akin, real talk lang dahil parehas ko na drive to, parehas siyang ang top speed nito sa tukod. Maaring umabot ng 40 to 50. Same thing here. Kasi nga siguro dahil 500 watts siya. So depende na yan sa road condition at sa bigat ni rider. Diba? At saka kung paano ang diskarte niya sa pagmamaneho. Yan. So pagdating sa gulong nito ay 20/4. Ito naman ay 24/4. So kita nyo naman, napakalaki ng gulong nito. So ang labas kasi ngayon ng Fido M1 Pro ng 2025 ay naka-hydraulic brakes na. Katulad nito, ka-hydraulic brakes na rin. Parehas naka-disc brake, front and back. Ito naman, disc brake din, front and back. So by default, meron na siyang rear rack. Alam ko by default, yung bagong 2025, meron na ding rear rack. Sa 2025 Fido M1 Pro, naka-ano na siya, naka-mags na. Di katulad dito sa akin, yung spoke type pa. So ito, by default, meron siyang ilaw. Maliit lang yung kanyang default na ilaw yan. Kasi iba dito ay pinalagay ko na. Samantalang dito kay T24, kita nyo naman, di ba? Napakalaki ng kanyang ilaw. Very large headlight. Then parehas naman siyang detachable battery. Detachable to. Ito naman ay detachable din. So naka dual shocks. Ayan, may shocks dito sa likod. At itong fork nito ay may shocks din. Si T24 ay ganun din. May shocks sa harapan at may shocks doon sa likod. So pagdating naman sa suspension, dahil parehas ko to na drive, mas lamang ang suspension talaga ni T24. Kahit na napakalaki niya, ay nagustuhan ko ang kanyang suspension. Para sa akin okay lang. Yung nga lang, ramdam mo yung tagtag ng biyahe. Kasi siguro ito yung mga unang labas eh. So, ika nga, needs improvement. Tapos pagdating din sa kanyang mga cambio, Shimano Tourney na rin to, 1/7. Shimano Tourney rin yung ating T24. Ay mas maganda ang cambio nung gears ng Coswheel compared dito kay Fido. So by default, si Fido M1 Pro ay foldable ang pedals. Samantalang si T24 ng Coswheel ay hindi. Isa sa mga nagustuhan ko din kay Coswheel, meron na rin siyang brake light at signal light. Samantalang itong si Fido, wala. So, bumili lang ako sa Shopee ng mga ilaw-ilaw para for added safety. So, sa bagong Fido M1 Pro, parang ganito na rin yung kanyang manibela, parang pang BMX. Samantalang doon kay Coswheel, ganyan yung forma, almost same, pero iba lang yung forma ng handlebar dito sa sa fork. Kasi itong sa akin ay foldable pa, pero dito sa bagong Fido, hindi na foldable yung kanyang stem. Yun yung pagkaintindi ko. So tingnan nyo na lang dun sa ating vlog, sa YouTube shorts. Pagdating naman sa speed, halos parehas lang. Sa range, siguro dahil mabigat to, ang range nito ay according to paper, ay umabot ng 60 to 70 kilometers. Sa 2025 Fido M1 Pro, yung range niya ay 130 kilometers. Yan ay ma-achieve mo pagka pedal assist syempre yung gamit mo. Isa rin maganda nga kay Fido M1 Pro, siya ay foldable. So meaning very portable siya.
So hindi siya masyado kakain ng space pagka natiklop na siya, unlike do sa isa. So parehas ko siya gusto dahil nga siguro dahil nga yung gulong, di ba? Importante yung gulong, napakadaming lubak dito sa atin. So iwas dulas, iwas din sa medyo hindi tayo prone sa accident lalo na pag may mga potholes. Pagdating naman sa brakes, since na parehas na siya hydraulic, iba talaga pag hydraulic para sa akin, mas makapit at mas tahimik. And naka-disc brake to, kaya kahit sudden stop, kayang-kaya. So pagdating pala sa handlebar, para sa akin, ayun, medyo syempre parang old school na yung mga ganitong monitor, di ba? Parang ang basic tingnan. Samantalang dito kay Coswell T24 Premium, pati yung pindutan dyan, no? Yung plus minus sa ilaw. Ayan, yung dating ng pindutan sa signal light, sa horn, ay mas premium tingnan. Samantalang dito, dahil ito yung Gen 1 unang edition ng Fido M1 Pro, napaka basic pa niya. And ito pala yung throttle ni Fido M1 Pro. Samantalang ito, dito kay T24, yan yung kanyang throttle. So itong aking Fido M1 Pro, medyo madami-dami na ding pinagawa ko dito kasi nilagyan ko to ng rear rack. Iba na rin yung kanyang upuan, pina-hydraulic brakes ko, nilagyan ko ng busina, headlight. So napakadami pagkakaiba nito compared dun sa standard na Fido M1 Pro. Kaya ganyan po itsura nito, mga ka-chillax. Sa unahan tires pala niya, naka quick release na po ito. Dito naman kay Fido M1 Pro, ganun din. Naka quick release na rin yung front tires para madaling tanggalin. Yung fork pala nitong Fido M1 Pro ay adjustable. Samantalang dito kay T24, hindi adjustable. Dito sa battery ni T24. At kahit walang susi, pwede nyo i-on to. Samantalang dito kay Fido M1 Pro, para umandar yung kanyang motor, ay susisiyan nyo, andyan yung susi. So by default, pag walang susi, hindi ito aandar. Si Coswell, kahit walang susi, aandar. So yung susi niya kasi, pangtanggal ng battery. Pagdating sa fenders, parehas may fenders. Yung rear, pati yung front. Almost same din yung style. Maikli dito, mahaba yung sa likod. Same thing din doon. So parehas lang sila ng forma ng design ng front fenders. So yun, so to sum things up, so itong Fido M1 Pro, yung nasa kaliwa, more of folding e-bike siya. And fat bike. So magkakaiba kasi yan Yung nasa kanan naman, si Coswell T24 Bumblebee Edition ay isang electric mountain bike. So nasa inyo na po yan kung ano po ang inyong preference. Kung medyo adventurous kayo, talagang magamit nyo itong Coswell T24 sa mga banking kasi medyo ganyan talaga yung style niya Samantalang itong si fat bike, more of parang chill lang talaga, chill ride lang. Siyempre medyo mataba siya, mababa, kaya pagdating sa handling, hindi siya kasing versatile katulad ng isa. Pero pagdating naman sa portability, siyempre lamang naman si Fido M1 Pro dyan kasi folding siya. So nagmukha lang maliit si Fido M1 Pro dahil ay kalakihan talaga si Coswell T24. So meron tayong mga vlog dito dati pa na sa ating playlist. Kung gusto niyo na mas kompleto dito kay Fido M1 Pro at kay Coswell T24. Nagkataon lang magandang ipakita yung itsura nila side by side, 'di ba? Para at least ma-distinguish natin ano ba talaga ang gusto natin, fat bike o electric mountain bike. So ito pala yung mga photos ng bagong Fido M1 Pro 2025. So nasa ating YouTube shorts to. So yun ay itsura na, napakalayo na doon sa first generation na Fido M1 Pro. So kung hindi ko pina-customize sa akin, napaka-bare talaga niya. Then sa next
photo dito ay yung specs and price ni T24. So sana gusto natin munting vlog. Ride safe and God bless.